I-share ko sa inyo yung 6 na Zara perfumes na ginagamit ko. Pero bago yan, alam nyo ba na yung Zara perfumes ay mga clones? Hindi ko sure kung openly ina-admit nila yon, pero kung nakagamit ka na ng mga Zara perfumes or kung naamoy mo na yon, alam mo na may pinagagayaan talaga sila. May mga iba na malapit dun sa ginagaya, may mga iba na medyo malayo. Pero one thing is for sure, may mga ginagaya sila. So unahin ko na yung Tobacco Sublime. Tobacco Sublime, ang pinakamalapit na kaamoy niyang perfume is yung Prada Luna Rosa Black. Ang scent profile nito, umiikot sa tobacco saka sa vanilla. Initial spray niya is para sa akin hindi ganun ka-pleasant. Medyo boozy na dry na pero rich. Ngayon, hindi yun ganun magtatagal. Pag nag-mix na yung amoy ng tobacco tsaka nung or kapag medyo nag-mellow na yung boozy smell. Tapos lumalabas na yung vanilla. Ang bango na nung amoy. Ini-spray ko yung dito kagabi. Actually, ginawa ko na yung video kagabi kasi walang audio. Kaya inuulit ko today. So, yun, balik ako. Pag naglalaban na yung amoy nung tobacco tsaka nung vanilla, doon na lumalabas yung magic. Doon ko na rin naaamoy yung scent DNA ng Luna Rosa Black. Nakahiga ako Nakahiga ako kagabi, naaamoy ko dito. Naglilinger sa hangin. Tapos naaamoy ko yung Luna Rosa Black. Kung napanood nyo na yung video ko tungkol doon, ang impression ko kasi sa mga Luna Rosa na perfumes, medyo classy. Hindi nga medyo, classy talaga. Parang ang yaman nung may suot. So, ganun din yung impression ko nung naamoy ko to. Ang inviting, ang classy, wala akong masabing negative. Pag lumabas na yung ganong scent profile. Hindi siya overpower, hindi siya intense, hindi siya talaga malakas mag-project pero naglilinger sa hangin. Ito okay yung scent profile niya pagdating sa mid hanggang sa dry down for me. Yung initial niya hindi ko type pero baka may mga tao na okay sa kanila. Yun. In terms of performance, Zara perfumes kasi hindi talaga ganun ka okay yung performance Pagdating sa projection tsaka sa sillage, medyo mahina. Mga moderate lang. Longevity, at least eto, kung ang standard na pag-uusapan natin is Zara, mas okay pa yung longevity na ito or yung performance as a whole. Yung iba kasi na Zara perfumes, mas mahina. So, sa experience ko, kapag Zara perfumes, swerte ka na kapag umabot ng 6, 7, or 8 hours. Matagal yun. Sobrang tagal na nun. Karaniwan kasi less than 5 hours. So, ito, oo, abot naman sa 6 hours. Hindi nga lang ganun ka lakas mag-project. Hindi nga lang ganun ka lakas yung siege. Pero yung siege niya, sorry na buksan kasi ng pusa yung bintana. So, balik ako dito. So, overall, okay siya for its price, for the scent profile, juice quality. Pag Zara, wala akong problema sa scent. Sobrang okay yung mga scent nila. Sa performance department lang sila medyo mababa. Okay, next. Sunrise on the Red Sand Dunes. Sunrise on the Red Sand Dunes. So, ito naman, alternative siya for LV Imagination. Kung yung kanina sinabi ko may resemblance lang, ito pwede ko nang i-consider na clone. Siyempre, hindi ganun, hindi 1:1. Kapag nakita mo kasi yung price, maintindihan mo agad din na sobrang layo ng diferensya ng presyo. Scent profile niya umiikot sa citrus, sa pagiging fresh, sa pagiging malinis, ganun. Ang difference niya dun sa OG, sa Imagination, para sa akin, yung quality ng juice, tsaka yung performance. Yung Imagination kasi, parang ang kapal nung quality ng juice, mas quality talaga, tapos mas matagal mas mahaba yung longevity, mas okay yung projection tsaka yung CH. Scent profile, very clean, very fresh. Yun lang ulit, yung performance yung medyo nasa downside. Sa palagay ko, yung mga tao na ayaw nung masyadong loud, pero gusto yung clean and fresh, okay to.
perfect sa weather ng Pilipinas. Dito sa shop, more than 1 year na isa to sa mabenta. Sa Zara Perfumes, parang pangalawa to. Pangalawa or una. Naglalaban sila nung mamaya babanggitin ko kung ano. Ibig sabihin may market talaga or marami talaga nakaka-appreciate na ito. I'm not sure kung may hype sa mga groups. Pero yun, sa experience ko, madami naghahanap na ito. Sunrise on the red sand dunes. Fresh and clean. Next naman, Sand Desert at Sunset. Sand Desert at Sunset. Alternative to Angel's Share. Parang ito yung drier na version ni Angel's Share. Yung sweetness niya toned down ng malala. Angel's Share kasi matamis eh. O sige, ibaba ko na lang, no? Kasi masyadong mataas na quality sa Angel's Share eh. Though yun yung parang ini-imitate talaga niya na scent profile. Si Camera, 'di ba? Mas marami kasing mas maraming nakagamit or nakatesting na kay Camera. Matamis 'yon, boozy, matamis, gourmand. Imaginein mo yung tanggalan mo ng sweetness. Yung may sweetness siya pero konti na lang yung matitira. Tapos medyo dry, medyo dusty yung dulo. Yung bandang dry doon. Ganun yung scent profile nito. Nakukuha ko pa rin naman yung similarities nung vibe dun sa Camera at sa Angel's Share. Pero nasa drier side nito. Sa palagay ko, kung gusto mo yung scent profile ng Angel's Share or ng Camera, pero masyadong matamis para sa'yo or masyadong loud para sa'yo, magandang alternative to. When and where to use, mas bagay siya same nung kung kailan mo ginagamit si Camera, kung kailan mo ginagamit si Angel's Share. Pero mas toned down kasi yung performance. Hindi siya talaga loud. So, feeling ko, for some people, mas wearable to. Si Angel's Share kasi tsaka si Camera, sobrang loud. Mas bagay sa malamig na setting, bagay sa gabi. Okay siya. Ang pleasant nung amoy niya. Hindi ko lang magagamit to sa mainit kasi kahit na hindi siya ganun katamis, feeling ko malagkit pa rin or hindi rin babagay. Next, Borgos Vibrant Leather. Sana nakikita nyo. So ito, may ginawa na akong short video nito before. Kung yung mga nauna may resemblance lang or hindi ganun kalalapit sa mga ginayahan, ito, sobrang lapit. Hindi ko din sure kung ano talaga yung ginaya nito. Pero mag-amoy sila ng Caed Alforsan. Una ako nagkaroon ng Borgos bago ako nagkaroon ng Caed Alforsan. Kaya nung naamoy ko tong Caed Alforsan, anong year ba? Mga 3 years ago siguro. 3 or 4 years ago. Hindi ko na maalala. Nung naamoy ko to, sabi ko, parang Borgos, parang sinalin. Pareho sila pineapple. Pineapple juice. Yung pineapple na matamis. Nalala ko yan. Ay, may sinasabi asawa ko. Padinig mo nga, ano? Nalala ko nga, pineapple yung... Hindi kaya tayo nadidinig. Sabi niya, naalala niya pineapple na pineapple yung scent. Kumbaga, naririnig niya kasi ako nagre-record. Nag-agree siya. Yun, no? Pag pumikit ako, malilito ako kung ano inahamoy ko eh. Siguro, ang masasabi ko lang, in terms of longevity sa projection, better yung Caed Alforsan sa experience ko. Yung pagiging quality ng juice, I mean, pag in-spray mo from initial spray pa lang, masasabi ko mas quality yung Borgos. Ang sarap nito i-side by side. Feeling ko ang hirap kasi i-judge kung yung which one is better. Hindi naman sa pang-down sa Middle Eastern perfumes. Madami akong ginagamit na Middle Eastern perfumes na personally gustong-gusto ko. Aminado naman tayo na may minsan or madalas may sablay sila sa initial spray. Yung first few minutes. Sa Borgos kasi wala kang makukuha ng ganun. Or sa mga Zara perfumes wala kang makukuha ng ganun. Yun. Pero yun, very similar. Pineapple juice.
Next sa listahan, ito siguro yung pinakasikat. Vibrant Leather. Ito yung nag-introduce sa akin ng Zara perfumes. Sobrang hype na ito eh. 2019 nung nag-start ako mag-collect. Tapos, kung napanood nyo na ibang mga videos, sinasabi ko naman lagi, gustong gusto ko, pinaka gusto ko or paborito ko yung scent DNA ng Aventus. So, yun yung ginagaya niya. Or yun yung scent, yun yung same na yung kaamoy niya. Creed Aventus. Sobrang bango na ito. Minsan, mas madali siyang ikumpara sa Mont Blanc Explorer. Kasi, ulitin ko na naman, in terms of performance, hindi kasi performer. At kung alam mo yung performance ng Mont Blanc Explorer, maintindihan mo. Hindi siya loud, pero very pleasant. Kaya, sa palagi ko kaya madaming gumagamit din ng Mont Blanc Explorer. Yun yung mga tao na gusto nila yung scent DNA, pero ayaw nila ng loud, ayaw nila nung mas matapang dun. Ganun kasi din ito eh. So magalapit talaga sila. Tapos more affordable to kaysa sa Mont Blanc Explorer. Sa totoo lang kung na-improve nila yung performance nito, paborito ko to malamang eh. Sobrang okay kasi yung scent profile niya. Para sa akin sobrang pleasant from initial spray hanggang sa tumagal. Hindi nga lang talaga hindi talaga naglalast eh. Mabilis siya maging skin scent. Okay na signature scent. Sobrang okay yung amoy. Fresh. Clean and fresh din na wala kasi yung pagiging smoky. Siguro yun yung doon ako nakukulangan. Kahit sana hindi ganun kalakas yung projection, pero yung may smoky aspect. Nagre-react ako sa awa ko, hindi ko alam kung bakit. May violent reaction sa gilid. Yun, kung meron siyang smoky aspect, okay sana. In terms of scent profile, doon to sa taas ng best Zara perfumes. Siguro, kung papipiliin ako dun sa mga naipakita ko na, ito, tsaka yung Sunrise, yung bagay sa weather ng Pilipinas. Sila yung dalawa sa maglalaban sa sa pagiging suitable para sa weather natin. Yun. Yung last na ipapakita ko, wala na akong bote. Na empty na, tapos nabili na rin yung bottle. Lagay ko na lang dito yung picture. Tender Amber. Tender Amber ay alternative to Herba Pura. Malapit ba? Oo, malapit, pero in terms of performance, dun lang ulit sila naglalayo eh. Fruity, same nung OG. Ang napansin kong kagandahan kay Tender Amber, mas wearable din. Si Herba Pura kasi sobrang lakas eh. O kung na-try nyo na siya, alam nyo yung sinasabi ko. Minsan, yung pagiging malakas ng performance, nagiging negative kapag sumobra. Para sa akin, ganun yung nangyari doon kay Herba Pura. Hindi ko gusto yung amoy. Yung para sa akin yung amoy niya at saka yung performance niya hindi swak. Para sa akin sumobra yung lakas. Considering na oversprayer ako, considering na mahilig din ako sa mga loud perfumes. Si Tender Amber yung perfect balance. Pwede sigurong i-up pa ng konti yung performance, pero pasok na siya sa akin dun sa borderline nung pagiging swak in terms of performance. Pag kinonsider mo yung scent profile, ang pleasant, wala ako na sense sa kanya na nakakairita. Pasok siya dun sa fresh side, tapos fruity. Hindi overly sweet. Para sa akin, more, nasa fresher side kaysa nasa sweeter side. Kahit na fruity siya. Yun, sayang wala ako dito nun. Isa rin yun sa mga Zara perfumes na bagay sa weather ng Pilipinas. Hindi ko na na-mention yung mga presyo nila. Halos nasa same ballpark lang yung prices nila. Less than 2,000. Kapag nag-sale, mas mura. So, okay din yung mga bote nila halos magkakapareho na itsura.
Yung ibang bottles, nabubuksan to, screw type. Pero ito, hindi yata. Magnetic cap. So, maporma din. Pwede na. Masasabi ko lang mga Zara perfumes, very okay talaga yung scent profile. Problema lang sa kanila yung performance. Pero yung quality ng juice for the price, hindi na masama. May market pa rin. Kung ikaw yung tipo ng tao na ayaw mo ng mga loud fragrances, ayaw mo nung may alcoholic or pangit na amoy sa umpisa. Yun kasi 'di ba yung pintas sa mga Middle Eastern perfumes. Sa initial spray daw, alcoholic, medyo masakit sa ilong. Zara perfumes para sa akin walang ganun. So kung gusto mo yung pag-spray mo, okay ka na, yung kuha mo na yung gusto mong amoy, okay ka sa subtle or moderate na performance or na projection, perfect yung Zara. Mas marami pang options, pero ito lang yung naipakita ko. Meron pa ako dito 3 or 4 na Zara perfumes for men. Ang dami ko ditong Zara perfumes for women na sobrang okay din. Sa ibang video na lang. Maraming salamat. Pa-comment ng reactions nyo kung may ganito kayong mga perfumes.